Isang malaking balita para sa mga expensioner sa Pilipinas. May malaking pagbabago na magbibigay sa inyo ng karagdagang tulong pinansyal na siguradong magpapagaan sa inyong araw-araw na buhay. Kung matagal na kayong umaasa sa inyong pensyon at nais malaman kung paano ninyo makukuha ang isa zero na dagdag na pensyon, ito na ang pagkakataon para malaman ang mga bagong patakaran at benepisyo na inihanda para sa inyo ng Social Security System. Ang isa death pension ay hindi isang simpleng usapan lamang. Ito ay isang konkretong hakbang na layong matulungan ang mga senior citizens na umaasa lamang sa kanilang pensyon, lalo na sa gitna ng mga pagtaas ng presyo ng mga bilihin at iba pang gastusin sa araw-araw. Ang mga pagbabago na ito ay bahagi ng mga hakbang ng gobyerno upang masiguro na ang mga nakatatanda ay maisapat na suporta at hindi nahihirapan sa kanilang mga pangangailangan. Pero paano nga ba makakamtan ito? Ang magandang balita, hindi ito limitado lamang sa mga dati ng benepisyaro. Marami sa mga hindi pa nakikinabang ay maaaring kwalipikado na sa bagong patakaran. Kaya naman napakahalaga na malaman ninyo kung sino ang mga karapat-dapat at kung paano makakapag-apply o makikinabang sa halagang isa zero na pensyon. May ilang kwalifikasyon na kailangang tiyakin tulad ng tamang edad, mga dokumento at mga kondisyon sa pagiging miyembro ng E. Huwag palampasin ang pagkakataon na malaman ang bawat detalye ng mga pagbabago sa pensyon, kung ikaw ba'y kwalipikado at kung paano mo matutulungan ang iyong sarili o ang iyong mga mahal sa buhay na makakuha ng benepisyong ito. Kung nais mong matutunan ang mga hakbang na dapat gawin pati na rin ang mga bagong patakaran ng ES, tapusin ang video na ito at alamin ang lahat ng dapat mong malaman tungkol sa isa zero death pension. Huwag palampasin. Ito ang solusyon na matagal mo nang hinihintay. Ngayon kung ang unang tanong mo ay kung paano ka makikinabang mula sa isa zero death pension, hindi ka nag-iisa. Maraming mga senior citizens ang nag-aalala kung kwalipikado sila at paano nila magagamit ang bagong benepisyong ito. Ang magandang balita ay ang SS. Sa pamamagitan ng mga bagong hakbang at reforma ay naglatag ng mga patakaran upang matulungan ang mga tao tulad mo. Kailangan lang ay maging pamilyar ka sa mga detalye at mga hakbang na kailangan mong sundan. Una, ang isa the pension ay isang hakbang na isinagawa upang madagdagan ang mga benepisyo ng mga pensioners sa Pilipinas, lalo na ang mga senior citizens na umaasa lamang sa kanilang mga pensyon. Ang layunin ng programang ito ay upang tulungan ang mga matatandang Pilipino na magkaroon ng karagdagang suporta sa mga pangaraw-araw nilang pangangailangan. Matapos ang matagal na panahon ng pag-aantay at pagsusuri, nakumpirma na ang hakbang na ito ay magiging isang magandang oportunidad para sa mga kwalipikadong miyembro ng E. Pero paano mo malalaman kung ikaw nga ba ay karapat-dapat para sa dagdag na isa zero na pension? Ang unang hakbang ay ang malaman kung ikaw ay kasapi ng E at kung nakarehistro ka na sa sistema ng pensyon. Kung ikaw ay isang miyembro ng SS at ikaw ay may mga kontribusyon na sumasaklaw sa mga nakaraang taon, ikaw ay may pagkakataong makapasok sa programang ito. Ngunit hindi lamang ito basta-basta. May mga particular na kondisyon na kailangan mong matugunan upang makapag-apply at makuha ang benepisyong ito. Sa mga bagong patakaran ng SC, isang mahalagang aspeto ang edad. Kailangan mong tiyakin na ikaw ay nasa tamang edad upang maging kwalipikado. Karaniwan ang mga senior citizens na umabot na sa 60 years old o higit pa ay maaaring mag-apply para sa isa zero na karagdagang pensyon. Ito ang isa sa mga pangunahing layunin ng programa. Ang matulungan ng mga tao na nagsusumikap ng buong buhay at umaasa na lang sa kanilang pensyon sa kanilang pagre-retiro. Kung ikaw ay may sapat na edad at may mga taon ng kontribusyon, malaki ang iyong posibilidad na makuha ang benepisyong ito. Ngunit hindi lamang ang edad ang itinuturing na kwalifikasyon. May mga karagdagang kondisyon na kailangan mong matutunan. Halimbawa, may mga bagong patakaran ukol sa mga kwalipikadong miyembro na nakarehistro sa SF na hindi pa nakakatanggap ng pensyon o hindi nakapagtanggap ng sapat na benepisyo. Dito na pumapasok ang mga bagong update na makakatulong upang matiyak na ang mga matatandang Pilipino ay makakakuha ng kinakailangang tulong. Kung ikaw ay isang kwalipikadong miyembro ng E, ang proseso ng aplikasyon ay hindi kasing komplikado ng iniisip ng marami. Ang AC ay nagbigay ng mga detalyadong hakbang upang matulungan ang mga aplikante sa bawat bahagi ng proseso. Unang-una, kailangan mong mag-submit ng mga pangunahing dokumento na patunayan ang iyong pagkakakilanlan at iyong kasaysayan ng kontribusyon sa kasama na dito ang iyong SSE at iba pang mga valid na maaaring kailanganin
sa proseso ng aplikasyon. Ang mga dokumentong ito ay magsisilbing patunay na ikaw ay isang miyembro ng IS at may sapat na panahon ng kontribusyon na makakunidera para sa isa zero na dagdag na pensyon. Huwag mag-alala kung hindi mo pa alam kung paano kumpletuhin ang lahat ng kinakailangang dokumento. Ang A6 ay naglaan ng mga serbisyo para sa mga senior citizens at mga aplikante na hindi pamilyar sa mga technical na aspeto ng proseso. May mga opisyal ng SS na handang magbigay ng gabay sa iyo at maaari kang magtanong sa kanilang opisina o bisitahin ang kanilang website para sa mga step-by-step na gabay sa aplikasyon. Kapag natapos mo na ang iyong aplikasyon, isang mahalagang tanong ang sumunod. Kailan mo matatanggap ang iyong karagdagang isa? Saan pa mong ang mga timeline ng SSD para sa pagproseso ng application ay karaniwang na i-publish online at maaari mo rin itong itanong sa mga representatives. Kadalasan, ang mga aplikasyon ay pinoproseso sa loob ng ilang linggo, ngunit depende ito sa dami ng mga aplikante at ang uri ng aplikasyon. Kaya't mahalaga na tiyakin na kumpleto at tama ang iyong mga dokumento para sa mabilis ang proseso. Ngayon, anong mga benepisyo ang makukuha mo mula sa dagdag na isa zero na pensyon? Ang pangunahing layunin ng karagdagang pensyon ay upang mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga senior citizens sa Pilipinas. Alam natin na ang mga gastusin sa araw-araw ay hindi tumitigil at kadalasan ang mga natitirang pensyon ay hindi sapat upang masustento ang mga pangunahing pangangailangan. Sa pamamagitan ng isa na karagdagang pensyon, ang mga senior citizens ay magkakaroon ng mas malaking margin para sa kanilang mga gastusin sa pagkain, gamot at mga pangangailang pangkalusugan. Ang karagdagang pensyon ay tiyak na makakatulong sa mga senior citizens na nagiging pabigat ang mga gastusin sa kalusugan dahil alam natin na habang tayo ay tumatanda, ang mga pangangailangan sa kalusugan ay tumataas. Ang mga gamot at pagbisita sa doktor ay mga gastos na hindi madaling iwasan at sa pamamagitan ng dagdag na pensyon, mas magaan ang magiging pasanin para sa maraming Pilipino. Ito rin ay isang magandang hakbang upang matulungan ang mga senior citizens na magkaroon ng mas maginhawang buhay at mas madali nilang makayanan ang mga pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Ngunit tulad ng lahat ng benepisyo, may mga patakaran na patuloy na ipinatutupad ng SSD upang matiyak na ang mga karapat-dapat lamang ang makikinabang. Hindi lahat ng mga aplikante ay makakakuha ng isa zero dahil may mga kondisyon na kailangan nilang matugunan. Halimbawa, kung ikaw ay hindi nakapag-contribute sa SES sa loob ng tamang bilang ng taon o kung hindi ka nakapag-submit ng kumpletong dokumento, maaaring hindi ka makakatanggap ng benepisyo. Gayunpaman, ang mga hakbang na ito ay naglalayong gawing mas makatarungan at aksesible ang sistema ng pensyon para sa mga Pilipino. Ang layunin ng SAFE ay tiyakin na ang mga senior citizens na talagang nangangailangan ng tulong ay makikinabang mula sa programang ito. Kahit ang sistema ay patuloy na nirerepaso upang matiyak na ito ay makatarungan at tapat. Kung ikaw ay hindi makakuha ng karagdagang isa zero sa ngayon, patuloy lang na mag-monitor sa mga anunsyo mula sa dahil may mga pagkakataon pa na maaaring magbukas ang mga bagong benepisyo sa hinaharap. Isa pang mahalagang bahagi ng SST pension system ay ang patuloy na pagpapalawak ng saklaw ng mga benepisyo para sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa iba't ibang sektor. Hindi lamang ang mga regular na empleyado ang makikinabang sa SS, kundi pati na rin ang mga self-employed off at mga freelance workers na may kontribusyon sa sistema. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, ang SSE ay nagbibigay ng mas malawak na coverage para sa mga manggagawa sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, mula sa kanilang pagtatrabaho hanggang sa kanilang pagreretiro. Kaya naman kung ikaw ay isa sa mga senior citizens na umaasa sa iyong pensyon, huwag palampasin ang pagkakataon na mag-apply para sa karagdagang isa. Kung ikaw ay kwalipikado, ang prosesong ito ay isang malaking tulong upang mapabuti ang kalidad ng iyong buhay. Ang mga detalye at hakbang na ito ay naglalayong matulungan ka na magamit ang mga benepisyong ito ng maayos at mabilis. Sa huli, ang mga pagbabago sa sistema ay isang hakbang patungo sa mas magandang kinabukasan para sa mga senior citizens sa Pilipinas. Ipinakikita ng mga hakbang na ito na ang gobyerno ay patuloy na nagsisikap upang matulungan ang mga mamamayan nito, lalo na ang mga nakatatanda upang makamit nila ang nararapat nilang tulong sa kanilang pagtanda. Kaya't magsimula ng mag-apply at siguraduhin na makikinabang ka mula sa isa zero na pensyon at iba pang benepisyo.